Para sa akin na halos 35 years nang gumagawa ng motor, hindi naman kailangan magpa-tune up. Scam ang tune up, alam niyo ba mga kapatid? Hindi naman talaga kailangan laging nagpapa-tune up. Hindi laging tuwing magpapa-change oil ka, isasama mo na yung tune up. Tuwing buwan-buwan, magpapa-tune up ka. Kasi kapag magpapa-tune up ka, dapat maramdaman mo muna yung mga senyales na dapat magpa-tune up. O, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung senyales. So, may tatlong senyales lang akong nararamdaman kapag i-tune up na yung motor. Unang senyales, kapag naramdaman mo na mahina na yung hatak. So, kapag naramdaman nyo na mahina na yung hatak, ibig sabihin kapatid, kailangan nyo na ipa-tune up yan. Or possible, isa yung valve clearance sa paghina ng hatak nito. Halimbawa, tukod. No? Kung tumukod na kasi ito, talagang mahina ng humatak kasi singaw na. Yung air and fuel mixture, pag pumasok sa ating valve, ilalabas niya lang kaagad kung singaw yung exhaust natin. So ang mangyayari nun, kunti lang yung masusunog na air and fuel mixture galing sa injector or galing sa karburador. So kung kunti lang yun, dahil lumabas nga yung ilang porsyento doon sa ating exhaust dahil nga tukod or singaw na, so mahina yung hatak ng motor. Kasi pag fire niyan, no, pag angat ng piston sa chamber natin, sa cylinder head, so nandyan sa ilalim, sa gitna nila yung air and fuel mixture. Then magi-spark yung spark plug, maglalabas ng kuryente. So may air, may fuel, then mayroong fire, magkakaroon ng impact yun, magkakaroon ng burning. So pag putok nun, itutulak ng pressure ng pagkaputok ng air and fuel mixture, then kasama yung spark plug. Pagputok nun, itutulak niya ulit yung piston pababa. So another cycle na naman yun, ihigop na naman ng air and fuel mixture, then aangat na naman. So ganoon na naman ang mangyayari nun. So paulit-ulit lang na cycle yon. So kapag singaw yun, yung ating exhaust valve or intake valve, so lumalabas lang yung air and fuel mixture. So yun, nabe-burn niya na gas ay kunti lang. So ang putok nun kunti lang rin. So mabagal yung baba, mabagal yung balik. Pero kung malakas yung pagsabog doon sa chamber dahil compost talaga or puno talaga ng air and fuel mixture, malakas ang baba, malakas din ang balik. So mas malakas ang motor. Okay, medyo naintindihan nyo na. Una pa lang yan. Dito sa pangalawa naman kapatid, ay kapag naramdaman mo na or naririnig mo na lumalagitik yung valve, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, ganon. So kapag naramdaman mong may lumalagitik na yan, dapat yan, ipabalik mo na sa original valve settings, valve clearance nya. So mayroong mga mekaniko na gumagamit ay kamay-kamay lang, that was okay din naman. Pasanayan lang naman yan May gumagamit ng feeler gauge. So minsan, ginagamitan namin ng feeler gauge ang isang motor, especially mga TMX 125, TMX 155, mga pushrod engine. Gagamitan namin ng feeler gauge. Hindi namin nakukuha yung walang lagitik. So mayroon talaga, dahil mayroon na kasi mga pagbabago sa mga valve niya. So nagkaroon na ng kain yung valve. Kaya minsan hindi na nakukuha yung magandang timing. Kaya minsan ginagamitan na lang ng feeling gauge. So kakamay-kamay na lang namin yan. So ganun yun. So minsan kapag nagpapagawa kayo sa mga mekaniko na ginamitan lang ng kamay, wag na kayong magtampo at magalit. Dahil totoo lang kapatid, kapag gamay mo na yan, kahit di na yan gamitan ng feeler gauge, no? So mga pangkarera, especially pangkarera, dapat talagang ginagamitan ng feeler gauge yan. Kailangan talaga nakasettings yan doon sa valve pocket at barbula. Kailangan nakasynchronize ang baon ng valve sa valve pocket and then yung clearance ng valve tappet screw, yun. So mas malalim yun. So yung pangatlo kapatid na issue or maramdaman mo dapat na kailangan mo nang magpa-tune up or magpa-adjust ng valve kapag nawala na ng idle. So kapag wala ng idle, ito ay related din dun sa una nating sinyales. Yung nawala ng idle kapatid, either tukod yung pagkaka-adjust ng valve na una, or tumukod na or sumingaw na yung valve natin. So ang kwan lang nito ay kaya walang idle, isa ito sa problema kapag walang idle ang motor. Tukod ang valve, singaw ang valve.
So maaring tukod na ang adjust ng valve or nasangatan ng carbon sa ating mga valve. So karamihan niya nasasangatan sa exhaust kasi nandyan lagi ang carbon. Yung intake naman bihira lang yan kasi wala namang carbon yan. Pero ang intake ang unang nababaluktot kapag ni-revolution mo ng sobrang tagal ang motor na hindi umaandar, na hindi tumatakbo. So kapag tumatakbo ang motor, kahit i-full throttle mo yan, walang problema yan kasi may load. Hindi ganun kabilis yung ikot ng rotation ng mga component sa loob ng makina. Pero kapag naka-center stand lang yan at ni-revolution mo ng sobrang tagal, dyan madaling magkaroon ng tukod yung barbula, especially intake, dahil sa valve float nya. So, stay tuned mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa inyong mga motor. Okay? Salamat muna. Hanggang